Ano ba ang ating aasahan sa susunod na ilang araw? Let's bring in ang winner na Pag-asa Weather Forecasters, Ginoong John Manalo para sa latest sa bagyo at habagat. Magandang araw sa iyo, Sir John Manalo, si Lord po at si Denise po ulit. Gandang hapon po. Magandang hapon din po, Sir Lord and Ma'am Denise. Opo, okay. Balita namin, mukhang magsi-second landfall daw itong bagyong Emong at patuloy ba itong makikipag-interact sa habagat? Opo, actually kaninang 5 a.m. ng umaga ay muli ay nag-landfall po ito dito sa Ilocos Sur. At ito ay, to be specific, no, sa Candon City siya nag-landfall at tinatahak niya, tinahak na niya itong mga probinsya natin dito sa Ilocos Sur, Apayao, Abra at Cagayan. At sa kasalukuyan ay nandito na po siya sa vicinity o sa Babuyan Islands. At nagdadala pa rin ito ng malalakas na hangin. At bahagyang nabawasan yung from typhoon ay naging severe tropical storm ito, and then currently ito ay tropical storm na lang. So drastic po yung pagbawas nitong lakas nitong si Emong, pero nagdadala pa rin ito ng mga pag-ulan lalo na sa southern part nitong bagyo. Ibig sabihin, yung hangin na associated dito kay bagyong Emong ay nagdadala pa rin ng mga hangin na southwesterly. Ibig sabihin ay mas pinapalakas pa rin ito yung habagat lalo na sa northern Luzon. At yan po. Sir John, tama po, no? Nasa signal number 4 po ba tayo ngayon with Emong? Yung huli nating bulletin, signal number 3 na lang, at yung ilalabas natin ngayong 2 p.m. ay nasa signal number 2 na lang, yung pinakamataas natin. Kung gaano kabilis yung intensification nitong si Emong ay ganun din po na nagiging drastic din yung paghina niya. Okay. Sir John, ako curious ako, no? Kailan tayo nagkaroon ng senaryo na may typhoon na nabuo dito po sa western side ng ating mapa? Diyan sa katubigan na yan. Parang bihirang-bihira yata yung ganyan. Opo, bihira po yan. Actually, meron tayong kapareho na senaryo na ganito, no? Si Bagyong Pepeng noong 2009. At yung track niya ay weirdo din po, katulad nitong si Emong na may pababa siyang track, ito po kasi si Emong, no, if I may further discuss, no, yung track niya nung simula ay nasa western part siya nitong northern Luzon, at yung naging track niya ay pa southwest. Ibig sabihin, binabaybay niya yung papunta sa Scarborough Shoal, and then ngayon naman pabalik na siya, pa northeast naman yung track niya. So itong weirdong track na ito ay associated dun sa tinatawag natin na Fujiwara effect. Ito yung kapag may dalawang bagyo na medyo may kalapitan sila, around or less than 1,400 kilometers in distance nila sa isa't isa, maaapektuhan yung track nila, no? At ito yung nangyari kay Emong. Naging pababa siya, at nung habang nagbinabaybay nitong si Dante, si Dante po yung Francisco ngayon na international name, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. So nung nakaraang araw kasi ay magkalapit ito, kaya naging weirdo, naapektuhan niya itong track nitong si Emong, kaya naging pababa siya, and then eventually, ibig sabihin, dahil doon sa interaction ng dalawa, dahil sa Fujiwara effect, nagtagal itong si Emong dito sa western coast natin o sa western na coastal areas natin ng northern Luzon. Oo. Sir John, kung binabanggit mo 2009, Pepeng, di Opo. ba, ito ba yung nauna kay Ondoy at ito ba yung kahilahan niya rin noon? Ito po yung after ni Ondoy. Opo. Tama. Oh. Sumunod kay Ondoy. At naghilahan ba sila? Hindi po kasing pronounced nung hilahan nitong sila dati, pero nagkaroon din po ng interaction yung dalawa. Sir John, with how Emong is moving right now po, no, sa observation nyo, ano pong aasahan natin ngayong weekend, no, yung mga nag-aabang po, and meron pa po ba tayong iba pang binabantayan? Opo, meron din tayong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po si Bagyong Crosa. International name po ito. Wala po itong local name dahil yung development ay nangyari sa labas ng Philippine Area of Responsibility, at hindi natin ito nakikita na papasok sa loob ng PAR dahil yung movement nito ay pan-northern, ibig sabihin pahilaga siya, no? At yung inaasahan natin sa weekends ay actually, if I may mention, nung mamaya ay babaybayin pa nito pa northern part yung Batanes, at yung paghina niya
mamayang 8 p.m. ay nasa mas malayong part na ito at bukas ng umaga nasa boundary na ito ng PAR at bukas ng tanghali ay nasa labas na ito at kapag labas niya ay low pressure area na lang siya. So nung nasa boundary siya ay tropical depression na lang yung intensity niya. So ibig sabihin yung pagbaba niya o yung intensity yung lakas nitong bagyo ay eventually ay hihina ng mabilisan. At yung inaasahan natin na magiging panahon bukas ay mababawasan yung lakas ng mga pag-ulan at yung direct effect na lang nitong si Emong ay mananatili dito sa Babuyan Islands at sa Batanes. Of course, yung northern tip din o yung northern part ng Cagayan and Ilocos Norte. At ibig sabihin niyan, ang mas makaka-apekto na sa atin ay yung habagat. Hindi ibig sabihin na wala na itong si Emong, hindi na tayo makakaranas ng pag-ulan kasi nakikita natin na nagpe-persist pa rin at makaka-apekto pa rin itong habagat sa atin. Magdadala yan ng maulap na kalangitan. Ibig sabihin, cloudy at mataas pa rin yung tsansa ng pag-ulan natin sa weekends. At even sa zona po, no, sa Monday ay ganun din yung inaasahan natin. Yung gown mo, Denistan, dapat waterproof. Oo. Mr. Manalo. Opo. Okay. Opo. Parang papansin ko para medyo numinipis at least yung mga habagat clouds. O, Opo. Mas lumipis, Yes ano? po. Opo. At yung weather advisory natin, yung weather advisory po ay ito yung accumulated, ibig sabihin, within the next 24 hours, yung amount ng rainfall na inaasahan natin. Nabawasan na po ito at bukas hanggang sa Sunday nakikita natin na pabawas na ito ng pabawas. Okay, keeping in line with yung bagong yung teorya ng pag-aaral po ninyo kasama yung mga taga-Ateneo. Ngayon, mas malapit itong si Emong kapanig niya, no? Itong habagat ngayon, mas malakas supposedly in theory, sabi ninyo, yung nasa eastern side, may katotohanan ho ba kung gagamitin natin modelo itong kay Emong ngayon, sir? Ang tinutukoy po ba natin na study ay yung sa Opo. Southwest Monsoon Opo. Enhanced o yung, okay. Opo, no? May nag-a-agree din yon kapag yung mga bagyo kasi, pero kasi itong, if I may po, no? Kasi baka yung iba po ay hindi pa alam yung Nerd study out. natin, no? Opo, meron po tayong ginawang analysis tungkol sa Southwest Monsoon at saka yung mga pag-ulan na associated din sa mga bagyo. So, kung i-imagine natin, 100% halimbawa yung mga pag-ulan during Southwest Monsoon, June, July, August, and September, about 50% doon ay associated dun sa Southwest Monsoon alone. Tapos yung 15% doon ay associated dun sa mga bagyo na naglandfall. And about 33% ay yung mga pag-ulan na associated naman dun sa mga bagyo na hindi naglandfall pero nakapwesto dun sa northeastern part ng ating karagatan o far, halimbawa, ito yung Luzon, sa northeastern part ng Luzon. At 33%, ibig sabihin almost double nung mga pag-ulan na dinala ng mga typhoon, yung dinadala ng mga pag-ulan ng mga bagyo na hindi talaga naglandfall pero in-enhance yung Southwest Monsoon. At dito po nakikita natin, no, si Emong, pero example lang, halimbawa na hindi naglandfall si Emong, yung pagiging posisyon ni Emong, ganun din po, magko-contribute pa rin ito sa mga pag-ulan na mararanasan natin associated dito sa habagat. Mm-hmm. In short, uulan pa rin. Okay? Yes Oo, po. so nakikita natin yung mga temporary na araw-araw sa labas, huwag magpapalin lang. Okay, Ginoong John Manalo. Okay, maraming salamat po sa oras ninyo. May tanong ka ba, Denistan? Confirming lang, hanggang Monday na lang, sir? Hindi po, no? Magtutuloy pa rin po. By Thursday po tayo, most likely, according sa ating weather models, ay makakaranas ng mas improved na weather conditions. Thursday next week pa ang tuloy-tuloy Yes na po. pag-uulan. Mahaba-haba pa pala, no? Pero I need a mababawasan naman na po yung mga intensity. By Monday, bawas na. Pero by Thursday pa natin, mas mararamdaman yung improved. Mahaba-haba pa to. Mahaba-haba pa nga. At mahaba-haba pa ang habagat season. Ha? Oo nga eh. Wala pa tayong September. Alala mo, Undoy, September yun. Naku, Diyos ko. Layo pa. Okay. Sana mapakiusapan naman. Ano, kung naniniwala tayo sa Himala, yung sayaw ni Sarah Geronimo doon sa... Rain dance yun, Rain dance ba yun? lalong hahaba. Kabaligtaran. Oo. Hindi, ginagawa ng mga bata, ginaarawan. Okay, teka, tama ba? pasalamat po Naalam. tayo kay Ginoong John Manalo mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Thank you, Sir John Manalo. Salamat po.